Yo yo yo, what is up mga Lodi? So ayan, may bago tayong bike, papakita ko sa inyo. So ayan, ang CF Moto. Yan ang pinalin natin sa Rebel. So ito na ang magiging vlog natin ngayon. So let's go. Ngayon ko pa lang siya ma-ride ng malayuan. Ngayon ko pa lang siya i-ride. So reaction natin dito sa bike. Ayan. Tara na mga Lodi. Woohoo! Actually ngayon test drive ko siya, pero saglit lang bago siya kinuha. I mean kakakuha ko noon. Pero by the way, sinap ko pala yung Rebel dito. Nag-add na lang siya. So napawawa ako sa nito, sa tunog talaga. Doon talaga ako dito na in love din. Maganda talaga ng 270 crank. Talagang macho yung tunog eh. So ngayon matitest ko siya sa hindi naman super long ride, pero medyo lang. 70 kilometers tapos 70 ulit. Pero papagas muna tayo. Maganda yung power delivery niya. Tsaka very nimble. Nagre-record ba? Kung maganda yung handling nito. Hindi ko pa siya na-try sa kurbahan, pero medyo madali lang siyang iikot. Ang ganda niyang ibirit. Kasi ano mo yung magagawin mula ng gear, kasi nga 450cc lang siya. Position medyo upright naman siya, tapos medyo naka-forward lang din, parang Street Fighter yung datingan. Tapos yung upuan medyo mataas, pero kayang-kaya naman. 5'3 pala, para sa mga hindi nakakalam. 5'3 lang ako. Pag nakasapatos 5'4 na siguro. Pero may naiwan tayo. Kaya babalik ako ng bahay. Shit. Naiwan ko yung phone ko. So balik tayo. So ayan mga lods, NK 400. So ito ang ride natin ngayon. So balik tayo. Nakuha ko na yung phone ko. Need ko pa pala magpagas. Isa pang masasabi ko dito, talagang siya malambot. I mean, ang smooth ng niya, ang engine brake, ng acceleration. Alam mo yun, medyo malayo sa Rebel. Hindi siya ma-vibrate eh. Hindi ko lang sure kung epekto ng ng 270 degree crank. Tapos sobrang lambot ng clutch, hindi ako mapapagod dito. At saka okay na siya pang overtake eh. Tercera pa yun Medyo malakas kasi paghatak niya eh. Malakas yung torque niya. Kaya hindi ako masyadong nagpre-primera. Pang take off lang yun. So pagas muna.
Alright, let's go. Paano ba i-reset to? Ay, hindi ko alam. Tara na. Full tank na. Naka side stand. Oh yeah, full tank. Lang kaya magagamit na gas nito. Matitesting natin mamaya po full tank ulit. Pero isang napansin ko, medyo matagtag yung suspension. So nakadesign siguro siyang pang yun, kurba-kurbada. Medyo hindi maganda sa to, off-road. Kaya dito lang tayo sa highway. So ayan, dito ako na-excite dito sa motor na to. Yung tunog niya talaga. By the way, naka pala to, naka Orion cut delete. Kaya medyo maingin na siya. Mas ang ganda ng downshifting nito yung rev matching. Parang naka-quick shifter. Kasi may paputok pa siyang effect. May backfire effect siya. Yung power niya, kung tatanungin nyo sa power, okay na siya para sa 450cc. Kasi yung Rebel, sakto na lang din yun kasi 471cc lang din naman yun, di ba? Pero yung Rebel kasi medyo mas mahirap siyang ibirit kasi yung body positioning hindi siya aggressive, di ba? Medyo siya, medyo parang feeling mo ang bilis-bilis na ng 120. Pero dito sa bike na to, hindi ko pa naman na-try. Pag maluwang na siguro yung kalsada, doon natin i-try yung speed. Pero hindi naman natin top speed, kung ano lang yung kaya. Hindi natin pipilit. Pero so far, maganda talaga yung niya. Wala akong maramdaman na vibration. Tapos sa handling, napakadaling iliko-liko Pero feeling ko medyo mangangawit ako mamaya dito. Medyo kasi siya medyo pasubsob. Medyo parang sports bike din yung dating, pero naka-handlebar. Alam mo kasi same lang nito sa 450 SR. Same lang yung upuan, sa may upuan. Sweet spot niya yung Tercera para sa akin. Maganda pang engine brake, maganda pang overtake. Saka papatak siya ng 100 plus gamit ang Tercera. Kaya hindi kanya bibitinin. Tsaka nagustuhan ko dito itong tangke Lapat na lapat yung legs ko. Napakaayos ng niya. Ang sporty talaga yung datingan. Ang dami sasakyan ngayon. Advantage kasi ng tsaka isa pa yun, magaan kasi itong bike kaya madali siyang i-manage. Uy!
yung Tercera niya kaya mag 112. Di pa sagad yun ha, pero mabilis niyang kunin yung 100. Pinakapanalo talaga dito yung tunog. Napakalaki ng tunog. Yung tipong 450cc lang siya, pero malaki yung tunog niya. Pinagdadasal ko na lang sana hindi umulan. Lalo mamayang lunch, kasi half day lang naman ako, pasok lang ako ng office. Matagtag lang talaga. Tsaka itong TFT nya, naninibago ako kasi ngayon lang ako nagmotor ng may ganito eh. Itong dash, napaka-stick, parang cellphone lang eh. Ganda pala. Tapos may pagpilian ka pa na ano, iba. Dalawa yung choices mo. Mamaya pag may stretch, testingin natin. Layo-layo pa yung pupuntahan natin. Ooh, 130 na. Okay siya. Fourth gear yun. Bilis yung nakuha yung 140. Oh, oh. Tapos meron pa siyang torque. Grabe. Iba yung power to weight ratio nito. Sa pang nagpagaan dito yung gulong eh. Pinaliit kasi yung gulong, naging 150 by 60. Sa harap 110. Pero mas gusto ko yung looks ng 160 kahit pa paano. Ito kasi parang, alam mo yun, parang KTM. Save na sila ng KTM. Ah, usok. Puta. Ang downside nito, sobrang gaan niya. Medyo ano siya sa lugar na mahangin. Medyo parang magalaw siya, ganun. Hindi siya ganun ka-stable. Yung downside naman nito. So far nag-enjoy ako. Ano pa lang to, 2K Odo. Makikita niyo 2080 as of now. Tsaka 2 months old. Kaya bagong bago pa. Brand yung datingan na 2K Odo na. Kaya goods na din. Ito yung gustong kong tunog niya eh. Yung naka high gear ka tapos medyo bibiritin mo ng ganyan. Yung rumble. Ayun, naririnig nyo ba yun mga downshift? Oo, diba? Suabe. Saya. Balikan ko mamaya. Pause muna natin. Baka malubat na. Malayo-layo pa tayo. Alright. Alright. Nagbabalik tayo mga lods. Pinost ko kasi kanina. So ngayon
Kanina nasa Guba lang tayo, ngayon nasa Baknotan na tayo. So going Bangar kasi tayo ngayon. Dito ko na binuksan kasi mas maluwang yung daan dito eh. Ako ngayon, medyo cloudy lang ngayon ah. Sana lang talaga wag umulan mamaya. So far na-ride ko na siya ng mga ilang kilometro. Siguro mahigit 30 na yon. So okay na. So goods na goods siya. Na-enjoy ko nga eh. Masaya siya gamitin ah. Yun nga lang, medyo naninibago lang ulit ako kasi syempre di ba Rebel Cruiser, tapos from naked bike ulit. Naked bike user naman kasi talaga ako, pero syempre maninibago ulit yung katawan ko. Tapos madalang lang naman ako makapagmotor. Halos every Saturday na nga lang eh, depende pa pag ulan o hindi. Siyempre pag muulan negative na, di ba? Maganda yung ano niya, yung power delivery na sinasabi, yung per gear. Kasi third gear, fourth gear, fifth, may bubuga pa din. Pero yun mo yun, hindi ko naman habol yung top speed eh. Parang yan oh, fourth gear 80, 85. Oo. Oh, di ba? Bigla niyang parang naka-tercera ka pa rin. Ang bilis niyang marangkada. Oo. Oo. Isang daan ka agad. Sa 6 gear naman, ay 5th. Ayan o, nasa 90 tayo. Oo. Meron pa rin eh. Ganda yung power niya. Talagang dito ako napabilib din ng Safe Moto, which is first time ko pa naman mag-drive ng Safe Moto at maging owner. Pero hindi ko in-expect na ganito siya. Ganito siya ka gandang i-ride. Pero di ba natin masasabi kung talagang reliable siya kasi nga di ba bago pa lang nga sila. Pero goods na siya eh. Kung meron nang nakapatakbo ng 100,000 kilometers dito, sulit na ganitong motor na to. Maano kasi to eh, ganda sa kurbahan. Smooth lang. Stick. Ngayon ko lang siya matatry actually. Kaya dito ko rin binuksan yung camera kasi hindi na nga ako mga ganun ka ano sa bankingan eh. Pero smooth siya, oh, ganda. Parang yung bike na yung kusang nagkukurba. Hindi na kailangan naman knee down. Yun lang, kunin mo lang yung tamang pasok sa kurbada. Wala ka ng problema. Hindi naman kailangan mabilis eh, di ba? Ano, stick. Woo! Na-enjoy ko to ah. Saya. Kung gusto mong maglaro sa mga twisties, baka ito pwede sa'yo. O kaya yung sports bike nila. Siyempre mas ano yun, mas aggressive.
kagandahan nito, meron siyang bubugang torque eh. Testing natin dito, maluwang. Tika lang. Woohoo! Wala, hanggang doon na lang kaya ko mga lods. Medyo hindi na kaya ng dibdib ko yung mag top speed. Nagbago na. Nagbago na tayo. Pero kaya mag 140, ang kita yan, di ba? Marami pang ibubuga eh. Naghanap nga ako ng naghanap din ako ng masabi kong parang di maganda dito. Pero so far yung suspension pa lang ang isang napansin ko. Kasi yung suspension medyo matigas lang talaga siya, lalo yung mga medyo lubak na biglaan, ganun. Talagang papaano ka eh. Papalaban yung braso mo. Stretch ulit. Nakakatakot. Magalaw yung manubela niya eh. Magalaw yung handlebar, lalo pag hindi patag yung daan. So baka hindi ko nasubukan yun. Tapos malakas pa yung hangin. Iniisip ko nga sa expressway, paano eh. Bagay, isang daan lang naman lagi takbo ko doon. Lapit na rin tayo eh. Marinig yung busina. Sobrang ingay siguro ng tambutso ko. Delete ba naman? By Orion VMAX stick. Maganda yung tambutso. Gusto ko rin yung tunog niya. Parang napaka-barumbalo, parang ganon, yung napakasiga. Kahit 450cc lang siya, pero ang yabang ng tunog. Ano yun? Taan na lang natin sa tunog, hindi sa laki ng makina. Ay, ang ganda oh. Yan cruising speed 105. Nasa halos 6,000 RPM. Ang smooth. Wala kang problema kung sa expressway ka ganito takbo mo. Grabe. Sa brakes niya, okay yung brakes niya eh. Malakas din. Tsaka ramdam mo, ang ganda ng mga levers niya, adjustable pa. Ay nako. Kakaiba talaga nung CF Moto din. Tsaka yung mga ibang China brand din ng motor. Tignan mo naman tong side mirror pa lang oh. Pinag-isipan talaga. Hindi yung simpleng mga side mirror lang. So, ang ganda pa ng mirror niya. Ang wide, ang linaw. Tapos gusto ko yung tsura niya. Kitang-kita mo sa likod oh. Gusto ko talaga bar end. Pero naastigan ako sa stock. Dito lang talaga ako. Dito ko lang nagustuhan yung side mirror na stock. Ang ganda talaga ng niya, ang ganda ng bomba. Alam mo yung papabomba ka lagi.
ito talaga ang gusto ko sa mga 270 tsaka V8 twin na engine. Yung mga screamer kasi medyo nagsawa talaga ako eh. Medyo nakaka-bingi yun kasi. Balik tayo sa mga inline 2 pero 270 degree o kaya V8 yun yung mga trip ko talaga. Pero ito MT-07 talaga yung ano ko yung gusto ko talaga yung tunog nun. Pero nung lumabas yung Suzuki na 8S, mas gusto ko na yun kasi mas maraming tech yun eh. May quick shifter pa, diba? Tsaka auto blip, sangka pa. Tapos ganito yung tunog, yung mas malaki yung tunog, mas malakas na engine. Pero mga dream bikes na lang din yun. Dati na ako naka MT-07. Gusto ko ang balikan sana yun eh, pero nung na-try ko yung safe motor, narinig ko sa personal, grabe, naka MT-07 na ba ako, sabi ko. Para akong naka MT-07 din. Stick nga eh. Pero sana walang maging problema tong bike, para sulit. Pero wala naman ng bike. Actually may issue naman talaga rin. Depende rin naman sa gumagamit din. Depende rin sa mga dinadaanan mong kalsada, diba? Almost lahat naman ng bike kahit branded, dami rin issues. Kaya itong safe moto, affordable yung price. Tapos masabi mong hindi tinipid eh, pinag-isipan pa nga mabuti. Kaya nabibilib talaga ako sa safe motor eh. So thumbs up. So ano pa bang masasabi ko sa bike? Wala ako ibang masabi, puro magaganda eh. Puro magaganda eh. Ang ganda eh talaga oh. Ang ganda pang street riding, pang city driving, highway. Pero hindi masyado sa mga malalakas ang hangin. Magaan kasi itong bike. Tapos siyempre wala siyang windshield. Medyo mahirap siya pag yung talagang yung pinaka highway na wala talagang malakas yung hangin. Pero kaya naman, nasa driver na lang yun. Pero hindi ko na-reset yung trip meter ko. Tsaka na natin i-testing yung fuel consumption. Sa ngayon hindi ko na iniisip yung fuel consumption, basta ini-enjoy ko lang tong bike. Kasi pag iniisip mo yung tipid-tipid sa gas, di mo ma-enjoy yung isang big bike. Talagang malakas na sa gas kasi mapa 400cc o ano yan, 1000, talagang malalakas na yung sa gas niyan. Huwag mo i-expect na parang sniper lang siya yung consumption niya, ganun, or Mio, ganun. Huwag ka magkukumpara. Kasi given na sa mga malalaking displacement ang malakas sa gas. So far yun lang muna mga lodi. Yun ang pagbabalik natin. Dahil may new bike na tayo, so makaka-upload na ulit tayo. Kung may gusto ko malaman sa safe moto na NK450, comment lang kayo, try kong sagutin. Okay? Thank you sa panonood mga lods. Hanggang dito na lang muna dahil baka maluban ang GoPro ko. So thank you sa panonood mga lodi. Ride safe always. See you next vlog ulit. Peace.